magchat-cha man ta. Nananawagan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginanap na hakbang ng Maisog Prayer Rally sa Cebu City noong linggo na suportahan ng mga Cebuanon si Vice President Sara Duterte sakaling tumakbo ito sa anumang posisyon sa susunod na eleksyon. So, si Inday ba atong pagkain yung paalas. Di man siguro ihatag sa Ginoo, pero ihatag, magpasalamat ng mga Bisaya. Duha na po Duterte. Hindi diretsahang inihayag ng dating Pangulo pero nagpahiwatig ito sa posibleng takbuhan ni VP Inday. Anya, sa kanyang tatlong anak na nasa politika ngayon, si Vice President Sara Duterte ang posibleng tumakbo sa susunod na national elections. Si Inday Ramay nakakapot o medyo taas yun. Nanay pa, patunan na ito ang unsay ihatag sa Diyos. Kung unsay ihatag sa Diyos, dawato na ito, unya, tabangin ninyo kay Bisaya man. Samantala, nagsalita naman ang dating Pangulo sa gitna ng mainit na usapin sa isinusulong na charter change. Ani Duterte, pabor siya rito hanggat hindi magagamit sa interes ng mga kasalukuyang nakaupo sa administrasyon kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Okay ko, as long as it is not intended to benefit the incumbent. But pasabot, si Marcos kutob diya sa one term, 6 years. Ug i-amend niyang constitution, join him, and I will operate with him. But dili na applicable sa iya. Because ug iyang i-amend ang constitution para makadagan sa usab, mo na nay problema. So he was elected under the Constitution for one term for 6 years. So be it. Diya karakutom. Niya ako, kay niya maning proposal nga i-amend ang Constitution. Okay ko. Wala problema. There's really no problem. You do not have to convince him of anything. Except that it should not be a right for those who are incumbents, including the President. Ang hakbang ng Maisog Prayer Rally ay unang isinagawa sa Davao City bilang panawagan na itigil ang umano'y pamumudmod ng pera ng taong bayan kapalit ang perma para sa People's Initiative. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Valdivia Gracia, SMNI News. Filipino ra gyud na timan ininyo.